Anim sa senador ang pumabor ng walang pagtutol at abstain para sa panukalang gawing hanggang katapusan ng taong 2027 ang mandato ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa pagpasa ng panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado, lalawig ang termino ng komisyon alinsunod sa layuning may sakatuparan ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Sa orihinal kasing bataso ang Republic Act 11899, hanggang ngayong Disyembre lamang ang mandato ng EDCOM 2. Gayunpaman, kinikilala ng mga senador na wala pa ito sa period of winding down. Samantala, kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tinanggal na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga opisyales ng ahensya na kabilang din sa mga kontratista. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Suportado ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste ang pagkakatanggal sa dalawang DPWH officials na sila ring mga kontratista. Makaraang ibinunyag at pinaimbestigahan ni Representative Leviste ang dalawang DPWH officials na may kaugnayan sa kakaresign lang na si DPWH Undersecretary Ari Perez. Punsod nito, nagpasalamat si Leviste kay Secretary Dizon dahil sa agarang aksyon nito. Yung sinabi ko sa October 16, kumpirmado ni Secretary Dizon, appointees of DPWH are contractors. And Yusek Ari Perez brought in these two appointees, and he is also linked to a contractor, in fact, the largest contractor in Congress today, who is Congressman Edwin Garjola. And he attempted to bring Congressman Garjola to Secretary Vince Dizon, and Secretary Vince Dizon took decisive action by removing him so that he is assuring Congressman Edwin Garjola will not have influence over his office in the DPWH. Ayon kay Representative Leviste, kinumpirma ni Secretary Dizon sa kanya na tinanggal na ang mga opisyales na sangkot sa tiwali. Pinag-usapan din ng dalawa ang pagbababa sa mga construction material price data ng DPWH na makakatipid ng estimated 60 billion pesos. Samantala, inirekomenda ng kongresista na magkaroon dapat ng background checking sa mga opisyales ng DPWH para nang sa ganon ay malaman agad kung kontratista din ba ang mga ito. Anya, kapag maraming contractor sa isang distrito ay mas marami rin umanong budget ang pwedeng maisingit. Ganito umano ang kalakaran sa parehong DPWH at Kongreso. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Leviste sa kakayahan ng ICI at Ombudsman na imbestigahan ang mga tiwali sa gobyerno at nakikipagtulungan din ang kongresista sa mga ahensyang ito sa proseso ng investigasyon. The DPWH budget should be cut and the savings realigned to education and health, as the President said would be done with the savings from removing the budget for flood control. And even if it remains in the DPWH, I hope that the budget can at least be used for classrooms and health centers, which are also implemented by DPWH. Panawagan ng kongresista na sana ay mabago pa ang sistema ng korupsyon na ito nang sa ganoon ay maibigay ang budget o pondo para sa mga distrito o probinsya na mas higit na nangangailangan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iginiit naman ng Kamara na walang espesyal na pagtrato kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga at ang kaniyang suspensyon ay malinaw na bunga ng paglabag sa mga tuntunin hindi dahil sa anumang kritikong binitawan laban sa administrasyon. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Binigyan din ni 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, pinuno ng House Committee on Ethics, ng 60-day suspension para kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga ay nakabatay sa matibay na ebidensya ng misconduct at hindi sa kanyang opinyon na pampolitika. Sinabi niyang lumabag ang kongresista sa Republic Act No. 6713, Rule 20 ng House Rules at sa pamantayang kinakailangan sa isang halal na opisyal. Ayon kay Abalos, hindi issue sa Kamara ang pagiging oposisyon.
o pagbatikos sa pamahalaan dahil bahagi ito ng karapatang pantao. Aniya, ang parusa ay bunsod ng mga gawaing hindi dapat ginagawa ng sinumang mambabatas, kabilang ang umano'y pagpapakitang yaman, paglalabas ng malalaswang larawan at mga pahayag tungkol sa pagsunog sa Kongreso o pagdadala ng airsoft gun sa rally. Iginiit niyang walang kinamalaman ang mga ito sa political speech at malinaw na lumampas sa hangganan ng katanggap-tanggap na asal. Dagdag pa ni Abalos, kailangang iguhit ang linya sa pagitan ng lehitimong malayang pagpapahayag at ng conduct on becoming of an elected official. Binanggit din niya na matagal nang tahanan ng magkakaibang pananaw ang Kamara, kung saan nananatiling mahalaga ang respeto sa kapwa at sa institusyon. Patuloy aniya ang Kamara sa pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin ng patas at walang pinapanigan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, inaprubahan ng Senado ang iminungkahing budget para sa 2026 ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong kamakailan upang mas paigtingin ang mga programang panlipunan ng kagawaran, partikular ang pagpapalawak ng pensyon ng senior citizens, gayon din ang pagpapataas ng budget para sa youth rehabilitation centers bilang pagtupad sa pangako ng kagawaran na mapabuti ang kanilang mga kalagayan. Ayon kay Senator Pia Cayetano, ang alokasyon na ito ay magbibigay daan sa higit 600 milyong senior citizens sa ilalim ng iminungkahing 88 billion pesos na pondo. Sa kabilang banda, malapit na umanong palayain ang 9 na Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea na kasalukuyang hawak ng Houthis ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong Martes. Nakatanggap ang DFA ng balita mula sa otoridad ng Sultanato ng Oman na tumutulong sa pagpapalaya ng mga Pilipinong bihag. Hindi naman nagbigay ng timeline ang DFA sa pagpapalaya ng mga tripulante, ngunit ita-transfer umano ang mga ito mula sa Sana'a, Yemen patungong Muscat, Oman. Ang 9 na tripulante ay na-hostage ng Houthis matapos lumubog ang sinakyang cargo ship sa Red Sea mula sa drone attack ng nasabing grupo nitong July. Sa iba pang balita, inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang bagong programang sumusuporta sa agarwood industry sa bansa. Layunin ng programa ang pag-unlad ng industriya para makakuha ng mas mataas na halaga ng wood forest products para sa mga komunidad. Ayon sa ahensya, ito ay isang hakbang para mapataas ang kita at mas matulungan ang kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa mga rehiyon kung saan sagana ang mga agarwood. Susunod sa News Force. Labing-pitong Metro Manila LGUs nakatanggap ng PTVs mula sa PCSO. Industriya ng pelikulang Pilipino, layong palawigin. Pagtindig sa WPS, may mahalagang papel sa Asya at mundo ayon sa International Research at Advocacy Group. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.